Hindi ka habang buhay sikat. Hindi habang buhay kilala ka. Hindi habang buhay nasa taas ka. Magkano ba sir ang kinikita ng isang content creator na kagaya na sikat na nagbubukbang? Siguro naman yung diskarte na yun na ginamit mo doon sa una na nag-down ka, hindi mo na yun gagamitin doon sa pangalawa. Bilang content creator, plano mo pa talagang pagsabayin ang pagiging negosyante at isang content creator? Kung nasa angat ka na agad, dadaanan mo rin yung baba. At kung nasa baba ka, dadaanan mo rin yung taas. Sir Jigs, bilang isang content creator, no, sumagi ba sa isipan mo na ang pagiging content creator ay hindi pang habang buhay? Tama, kasi katulad ng mga artista, same yan sa content creator. Hindi ka habang buhay sikat. Hindi habang buhay kilala ka. Hindi habang buhay nasa taas ka. Dadating yung time na bababa ka. So dapat, bago ka bumaba, handa ka, nakaprepare ka, magtayo ka, magnegosyo ka kung anong pwede mong inegosyo. So napaghahandaan mo na rin yan sir? Sa ngayon, tinatrabaho ko na siya. Preparing ka na. Ibig sabihin, Sir Jigs, kaya pala siguro tumalon ka na rin sa dating content creator na Sir Jigs. Sinamahan mo na rin ng negosyo. Diskarte. Diskarte. Sir Jigs, paano ba nagsimula ang isang Jigs Bulalo sa Quezon City? Ano bang naging pinanghugutan mo nito na ng diskarte para masimulan to? Yung Kuya Jigs Bulalo, ano yan eh, inaral ko kasi, pag magtatayo ka ng isang restaurant, dapat nandun ka sa kung ano yung kilala. So, ginamit ko yung word na bulalo. O kasi ang Bulalo talagang kilala. Bulalo ng Batangas, Spencer, o... Bulalo overall. Okay. Pag kasi sinearch mo sa trending, yung bulalo, siya yung nasa itaas ngayon. Oo. So, ginamit ko yung kilala na hanap buhay, pero ang purpose ko doon talaga is hindi lang Kuya Jigs Bulalo, isang restaurant nyo. Na unti-unti ko siyang dinadagdagan ng menu. Ibig sabihin, Sir Jigs, yung diskarte mo ay nagiging utay-utay kasi pag binigla natin... Hindi, kasi pag binigla mo, malaki agad puhunan. Yun. 'Di ba? Lalabas ka ng isang restaurant na may 20 menus. So, ang waste nun, sobrang dami. So, utay-utay ko siyang pinapasukan ng menu habang kumikita yung bulalo. Nakakatuwa lang yung buhay na Sir Jigs no, kung babalikan natin ng konti. Nung panahon na mahirap siya sa Mindoro, tumawid siya ng Batangas para masurvive yung pag-aaral niya. Nung nakapag-asawa naman si Sir Jigs dun sa Batangas, tumawid naman siya ng Spanya para naman makatustos dun sa pamilya niya. And then nung nagkaroon ng problema konti sa Ibang bansa. ibang bansa, umuwi sa Pilipinas, tumawid sa pagiging isang Content creator. creator na alam kung hanggang saan ang kaya niya at dahan-dahan pumasok naman sa paghahanap buhay. Tama. Ang tawag doon, Diskarte. Tama, sir. Kasi kung hindi mo sir didiskartehan, kasi naniniwala ka ba sir na araw-araw or every situation iba-iba ang diskarte, di ba? tama. Dapat nag-a-adapt ka kung ano yung sitwasyon sa ngayon. Parang ano pala yan sir, parang pintura, may pag mix mo rin yung Tama. yung kulay, di ba? Yung kwento Para ng makuha buhay. mo yung gusto mo na kulay. Kasi minsan hindi sapat yung isang kulay para makuha mo, di ba? Kailangan haluan. Kailangan mo haluan. Pasok mo ngayon, yung diskarte mo, kung paano mo siya makukuha yung gusto mo. Kasi parang advantage na sir ng isang content creator na magtayo ng isang negosyo. Pag minix mo to sir, talagang makulay ang buhay mo dito, di ba? Bale, Sir Jigs, nung una, pinagsama-sama mo lahat ng mga natutunan mo. Kung sa ibang bansa, nagmukbang ka na, nag-videographer ka pa, iminix mo, sir, sa pagiging content creator. Tapos, diniskarten mo ng konti para nagkaroon ka na ng stepping stone para magkaroon ng sariling negosyo. Sir Jigs, bilang isang content creator, kung ma-share mo sa amin, dahil ito ang ginamit mo pantusto sa paghahanap buhay, di ba? Magkano ba sir ang kinikita ng isang content creator na kagaya na sikat na nagbubukbang? Sorry hindi kasi ako magamit ng word na sikat eh. Kilala. Kilala. Isa sa kilala. Okay, yun. Kasi pwede ko bang sabihin yung figure? Pwede, sir. Para marami kang kalaban. Pagsamasamahin na lang natin. YouTube yung kasi yung TikTok, walang kita dun eh. Maliban na lang kung mag-ano ka, magla-live sell ka or mag-endorse. Endorsement. Yun. YouTube na lang and Facebook. 6 digit. 6 digit. Ba't sabi, nung nakaraan, nag-7 pa daw. Secret. Secret.
Sir, nabalitaan lang namin, no? Sa mga, syempre, marami rin tayong kaibigang content creator. Ano ba, sir, yung naging hirap naman? Syempre, ang bilis ng pagputok ng content creator nung panahon sa Facebook. Nabalitaan namin, sir, medyo bumaba yung revenue ng Facebook. Totoo ba to? Totoo yun. Isa rin yan sa bukod dun sa sinasabi natin na hindi ka laging kilala, Hindi lagi nasa top. hindi ka laging nasa top. Isa sa nagtulak sa akin para mag-aral ngayon magnegosyo is talagang bumababa na yung kita sa Facebook. Kung gusto mo sustainable na kita, mag-YouTube ka. Kasi sa YouTube, ang kinikita, 1M, nasa ang mga 40,000, 1M views. 1M views. Yeah, rough estimate yan. Kaso ang napakahirap mag 1 MB sa YouTube. Sa YouTube yun lang napakahirap. Pero kung gusto mo talaga na manatili or yung kita ang hinahabol mo, ang aralin mo is YouTube. Kasi kami sa Parisan ng Diskarte, naka 20 views na kami. Mga magkano na kaya yon? 20 views? 20 views na. Akin yung 15 doon, ha? Meron na kayo sir doon. Meron na kayo doon pambili ng siguro mga limang butil ng asukal. Sir Jigs, Yes. bilang isang content creator, ano ang pinakamalaking o ano ang pinakamagandang diskarte mo sa pagtawid bilang isang content creator sa buhay pagiging negosyante? Wala man ako masyadong ginawang diskarte pero yung lakas ng loob, kahit konti lang yung puhunan. Yung, siyempre, content creator tayo, marami tayong mga kaibigan, marami yung nandyan, pero marami yung nawala. Pero tuloy ang buhay. Kumbaga, sa madalit salita, kung ikaw ay malakas ang loob at may kaunti kang puhunan, Pwede na. pwede na. Kasi hindi naman laging kailangan malaki sir sa simula, di ba? Tama. Kasi parang kailangan mo munang pag-aralan. Huwag ka matakot magsimula sa maliit. Oh, katulad yung tinatanong mo, ano yung diskarte? Nung una, yung bulalo, isa lang, bulalo lang. Tapos after 1 month, dinagdagan ko ng inasal, Manok, ng manok, para sa ayaw ng baka. crispy pata. Tapos nung maka-isang buwan ulit, dinagdagan ko siya ng liempo. And then, pagkaraan ng isang buwan, ine-add ko yung crispy pata at saka ulo. So Yung crispy parang ulo. utay-utay, napapakita mo dito na pinagsasama-sama mo lahat ng konsepto na nakita mo na tingin mo bebenta sa tao, di ba? Tsaka yung yun yung mga konsepto kung saan ako nakilala bilang mukbanger kasi yun yung mga kinakain ko at yung mga nagpasikat. Nagpakilala sa akin. Nakita ko ang diskarte ni Sir Jigs, minumukbang niya yung mga lahat ng mga problema niya eh. Kinakain niya lang eh. Kaya laging may transition si Sir Jigs eh. Sir Jigs, bilang content creator, plano mo ba talagang pagsabayin ang pagiging negosyante at isang content creator? Sa ngayon, wala akong magagawa kung hindi pagsabayin talaga eh. Kasi kung hindi ako magko-content, hindi makikilala yung aking negosyo. Kung hindi ako magko-content, ngayon hindi rin dadami yung makikilala ko pa. Bukod dun sa mga nakilala ko na nawala na at bukod dun sa bago ko pang makikilala na mga content creator. 'Di ba? Kasi marami ngayong bago eh. Kaya kailangan ko siyang pagsamahin. Although mahirap talaga. Kasi ang pagninegosyo, kailangan tutukan mo, sobrang sakit sa ulo talaga. Ngayon ko na realize na Mahirap pala. mahirap pala. Mas madali ang maging content creator kaysa maging businessman. Sir, pero syempre ang content creator, business din to, di ba? Kasi ano ka rin dyan, nag-i-invest ka rin. Kaya sa katawan, bibili ka ng camera. Bueno, pero sa akin hindi siya investment. Parang lang, pag-aalaga ko lang sa ko yun. Sa sarili. And then yun namang hindi talaga to investment pag nagko-content ka kasi needs siya. Kailangan mo siya para mas mapaganda yung content mo. Sir Jigs, Yes. bilang sa pagpasok mo sa negosyo, syempre, unang negosyo mo to, di ba? Yes. Ano ang pinakamalaking pagkakamali mo at ano din ang pinakamalaking naging aral mo dito? Kuya Jigs Bulalo kasi medyo malaki na siya. Ngayon, ang payo ko kung magsisimula ka ng negosyo. Sa mga content creator. Sa mga content creator, liitan nyo muna. Yung mga kapital siguro mga around maximum 100,000. Tapos utay-utay ninyong palakihin. Hindi masyadong sasakit ang inyong ulo. Yun yung isa sa mali. Siguro, hindi ko naman sasabing mali. Oo, parang parang naging biglang desisyon ko. Biglang decision mo. Malaki agad sir At yung naging aral mo rin dun, sir, wag mo na agad-agad pumasok. Tama, aralin mo ng mabuti. Kasi dun tol sa dun sa episode natin nung nakaraan, sinabi natin dun na wag matakot magsimula sa maliit na negosyo. Kasi dahan-dahan, habang may maliit ka negosyo, sabihin mo may kapital kang malaki, piniprepare mo muna yung diskarte mo dun, pinag-aaralan mo yung mga problema para pag dumating sa panahon na medyo bumagsak yung negosyo, may kapital ka pa na pambangon. Kasi kung halimbawa, malaki agad, tapos wala ka na mabunot na kapital, pwedeng mag-end ito sa pagkuklose ng hanap buhay. So, kagaya ng sinasabi ni Sir Jigs na hindi naman kagaya lahat
Nakagaya ni Sir Jigs na kahit sabihin mong may time na dumadaan ang negosyo sa fall down, pero may pang-alalay pa rin siya pamamagitan ng content creation. Tama ba, sir? Oh, tama. Pero yun, sabi mo nga kung dapat talaga sa maliit lang hanggang sa mahinog ka. Pero sir, di ba, sa panahon naman ngayon, kagaya nung pinagdaanan mo, tinuturo natin sa kanila na wag nilang pagdaanan. Ngayon, kitang-kita namin kung paano mo rin naman naiahon yung mga pagsubok na yon. Napaprocess mo naman siya talaga. Napapag-aralan mo siya kung paano mo siya iaangat. So, nandun na tayo. Hindi pa siya ganun kataas, pero umaahon siya. Kasi ang mga hanap buhay naman talaga, dumadaan naman talaga dyan. Hindi mo talaga makukuha ng isang peak. Kasi kami sir, on our personal experience, may mga hanap buhay na nandun agad sa taas. May mga hanap buhay din naman na nasa baba. Pero one thing for sure sir, ako sa mga pinagdaanan kong hanap buhay, kung nasa angat ka na agad, dadaanan mo rin yung baba. At kung nasa baba ka, dadaanan mo rin yung taas. So tayo, kagaya natin, nasa taas, umangat, sureball, dadaanan mo yung baba. Pero ang dapat mo lang itiyakin sa sarili mo, naaangat ka ulit. Kagaya sir nung sitwasyon mo ngayon, na taas, medyo nagbumaba, pero naiahon mo rin Kasi para sa mga experience ng sa mga naging experiencer, sa mga nakita ko rin, naging boom. Kasi sir, sabi ko nga sir, sa social media, in one night, kaya mag-pick ng negosyo. Kaso lang, ang nakakatakot minsan kung paano mo i-handle yung top. So, nagiging problema, sir, nung mga naging produkto na sumikat sa social media, kagaya kami, produkto rin kami ng social media, naranasan din namin, sir, nung nasa top, bumaba. Kung paano mo iaahon, siguro ang masasabi ko, i-continue lang talaga din nila na wag laging aasa lang din sa mga vlog. Talagang dapat may diskarte rin tayo, pangalagaan natin yung hanap buhay natin na lang yun sir parang starter mo lang na bonus na nagsimula ka sana sa mababa tapos naiangat ka na agad bigla ng social media. Pero wag nating kakalimutan na mabilis din mag-drop. Sa akin naman, dagdag ko lang, sabi mo nga, tumatas bumaba. Ngayon, kung talaga siya'y bumaba, at least naranasan mo, ang ma-earn mo doon, hindi ka man nag-earn ng money, nag-earn ka doon ng learning. Experience. So yun, ngayon, yung gagamitin mo para sa sunod na diskarte mo kung ano yung ninegosyo mo. Siguro naman yung diskarte na yun na ginamit mo doon sa una na nag-down ka, hindi mo na yun gagamitin doon sa pangalawa. Tama. Kumbaga, makakaisip ka ngayon ng formula, makikita mo kung ano ba yung nangyari doon sa una. Kasi kami sir, may kwento ko lang. Kami dati, pangarap namin magpalaki agad ng mga branch. Magparami. Gaya mo rin sir, yun yung pinapangarap. Kaso, nakakatakot kasi sabi ko kay paring Kit na hindi pa tayo dumadaan sa downfall. Na parang naranasan pa lang natin yung sarap. Pero sigurado, meron tong hirap. So, lately, may mga pinagdaanan kaming hirap na may mga challenges, may mga, minsan bumababa yung sales, minsan kulang ka sa pasahod ng tao, kulang ka sa stocks na maraming kumakain. Tama. Minsan naman yung quality mo hindi nagiging tama kasi biglang paglaki ng negosyo. Pero nung dumaan kami sa pagkakataon na nag-drop kami, doon namin na-realize na pwede na namin tong palakihin. Ito na pala yung hinihintay naming sagot sa pagpapalaki. Kasi nung time dati na puro nasa top, nakakatakot i-expand na although nagtayo rin kami ng ilang branches, Tagaytay, Baguio, Malate, Quezon City at saka Makati. Pero nung time na yon parang bigla kaming nag-stop kasi parang nakita namin na may mga pagkakamali pa pala. So yun yung nung time na yon inaantay namin yung sagot kung paano namin gagawa ng paraan or kung paano kami mag-expand. So, nung time na medyo pinagdaanan namin yung hirap, doon namin na-realize na ito pala yung mga pagkakamali namin. So, parang sa hanap buhay pala, sir, sa mga gustong pumasok sa hanap buhay, hindi natin pwedeng expect na puro maganda lang yung negosyo. Parang kagaya mo rin, sir, na sa sitwasyon na yan, hindi ka nag-iisa, sir, na pagdaanan din namin yan na yung negosyo from the top, bumababa talaga. So, ikaw naman, dahil tulong ng sir, content creation, yun, ikaw naman as business owner, trabaho mo naman kung paano mo iaangat. Kasi sa baba ako, wala, parang nagsimula ako lang. Ikaw lang. Oo. May tumutulong na ilang kaibigan, pero kumbaga, mahirap na ikaw lang yung magbubuhat. Magbubuhat. Pero sir, sa panahon ngayon na nakikita natin, di ba? Ikaw mismo, nakikita mo, sa laki ba naman sir ng bicep mo, nabuhat mo yung hanap buhay, kayang-kaya pala, di ba? Sa pagtsatsaga, sir, di ba? Kasi para sa kaalaman ng lahat, no, si Sir Jigs, di ba? Galing Batangas pa to, nakikita namin kung ano yung pagod nito na pagpunta ng Quezon City, na hindi naman niya ito baluarte. Di ba sir? Kasi nagtayo ka rin dati ng hanap buhay sa Batangas, di ba? Hanggang ngayon, meron pa naman siya yung cart. Yung cart, di ba? Pero ngayon, biruin mo, mahilig to mag-ibang bayan Parang hindi to Hindi ba sir nahalata ng asawa mo na laging ayaw mo sa Batangas? Kasi lagi ka nasa ibang lugar Hindi naman, kasi umaalis kasi ako. Katuwiran ko kasi, para ikaw ay umangat sa buhay, kailangan mong umalis sa comfort zone mo.
Tatandaan mo yan. Tama. Tama. Hindi ka aangat kung lagi kang nasa comfort zone mo. Kasi magre-relax ka na lang, relax. Kasi comfort zone o komportable ka. Para mas umangat ka at mas maintindihan mo yung buhay, umalis ka sa comfort zone mo. Yun ang realidad, sir. Diyan mo makikita yung reality kung papaano. Doon naman, sir, gagana yung diskarte mo. Yon, diyan mo makikita kung papaano ka didiskarte. Kasi hindi ka na-relax eh. Wala ka na sa comfort zone mo. Saka, may dagdag ko lang, sir. Minsan sa comfort zone mo, unang nagtitiwala sa iyo yung mga taong hindi mo kakilala. Kaysa kilala mo. Ako, experience din namin na kami mahilig din mga ibang bayan. Hindi naman sa ibang bansa. Pero na-experience namin na tama yung sinasabi mo na sa comfort zone mo, nagiging relax ka na. At sa comfort zone mo, sir, minsan, titingnan mo yung kapaligiran mo doon. Puno na pala kayo doon. So may mga area pa pala na pwede mong puntahan na ikaw na magsashine doon. Kagaya doon sa Mindoro sa atin, di ba? Sa Batangas. Kung doon ka lang, may market ka naman doon pero hindi sapat para doon sa gusto mong itayong hanap buhay, di ba? Correct. Dahil yung gusto mong hanap buhay, may nakatayo na doon, di ba? So tama yun, sir, yung sinasabi mo na minsan, talagang kailangan mong ibang bayan o umalis sa comfort zone mo para magsimula, para tumayo ulit. Correct. Sir, bilang influencer, no? Sa anong paraan nakatulong yung pagiging influencer mo sa negosyo mo? Masasabi ko malaking tulong talaga pag influencer ka. Kasi pag vlog mo, yung mga yung mga followers mo, Yes, sir. di ba? Sinusundan ka talaga nila pagka legit na followers mo 'yon. Gusto nilang matikman kung ano yung luto mo, kung ano yung binebenta mo. Naku-curious kasi sila doon, ganun ba talaga kasarap si Sir Jigs magluto? Kailangan nating puntahan to, kailangan nating matikman. Paano yun, sir? Yung mga kumakain dun sa bulaluan mo, may na-encounter ka na ba na, sir, follower mo ako, nakita ko yung Marami, yung video marami. Pero hindi ko iniaasa sa mga followers ko yung negosyo. Mas iniaasa ko siya dun sa mga nakapaligid kung saan nandun yung negosyo. Sir Jigs, itong bulaluhan mo, di ba, sa likod lang ng Quezon City Hall to, di ba? Yes. Ayun yung Kuya Jigs Bulalo sa mga hindi nakakakilala. Sir, bigay na rin natin yung address para malaman ng mga viewers natin. Siguro ilabas natin sa screen. Sa mga makakapanood ng bidyong to, sa mga followers ng Parisan ng Diskarte, pag gusto nyo hong matikman ang Kuya Jigs Bulalo, ang address po namin is 150 Matatag Street, Diliman, Quezon City. Ang landmark po namin ay Quezon City Hall, sa likod lang po kami, malapit sa Heart Center. Sir Jigs, in the near future, saan mo nakikita ang Kuya Jigs Bulaluan? Saan papunta to? Hopefully, makita ko siya sa iba't ibang lugar. At tulad ng Mr. Pares,